Mo, kanino kami magtatanong, tumakbo-takbo kang presidente, naging presidente ka, tapos tatanungin mo yun, bakit ikaw? Ano na daw nangyari sa ating presidente, mga kababayan? Para na daw nabuwang. Ang buwang po, mga kababayan, ay ibig sabihin, baliw. Yan po ang sabi na itong political commentator, mga kababayan, na si Jay Sonsa. O, naalala niyo pa si Jay Sonsa? Kaya pala tinarget ito noon, di ba? Nung pumunta ito sa Hong Kong at hinuli sa airport. Di ba? Masyado fishy yung paghuli kay Jay Sonsa na yung kanyang lumang-lumang kaso, mga kababayan, na hindi na alam na dinawit lang ang kanyang pangalan doon sa kasong matagal na palang nabasura ay muling binuhay. Pinahuli si Jay Sonsa at ikinulong din ito, mga kababayan, under Marcos administration dahil natiktikan na nagtatrabaho ito sa SMNI. At alam naman natin, pinag-iinitan nila ang SMNI. Isa ito si Jay Sonsa, mga kababayan, sa nagpapasigla sa SMNI News. Kaya nga, umaangat na ngayon ang SMNI at parang tatalunin na nga ang mainstream media na tradisyonal. Kaya nila tinatarget si Jay Sonsa. Nakulong. At buti na lang, mga kababayan, nalusutan ni Jay Sonsa dahil ang mga kasong iyon ay mga bogus lang pala. Dinadamay lang siya, mga kababayan. Kaya tanong ngayon ni Jay Sonsa, ano bang nangyari itong ating presidente? Nabuwang na ba? Nababaliw na ba? Panoorin po natin. Nawin sa mga presidente, mura na maglubuang. Anyari na daw sa ating presidente, para nang nababaliw. So, kasi sabi niya, bakit kami? Nagalit kasi si PBBM, mga kababayan, nung tinanong na, bakit naglabas talaga kayo ng 10 million na patong sa ulo ni Kibuloy? Ano ba si Kibuloy? Dahil pa ba niya ang terorista? Nagalit si PBBM. Bakit tinatanong yung batas is batas? Sinusunod lang daw ang batas ng kababayan, sabi ni PBBM. Na ang sabi, na wala naman daw basihan ang paglagay sa ulo ng 10 million itong gobyerno kay Kibuloy. Kanino kami magrereklamo? Kanino kami magtatanong, tumakbo-takbo kang presidente, naging presidente ka, tapos tatanungin mo yun, bakit ikaw? Siguro itanong mo sa kanyang asawa, Jay Sonsa. Itanong mo lang ka, misis. Diba? Sabi mo, pantay-pantay. Dapat ayon sa batas. Kaya, ayon sa batas, lahat pantay-pantay. Pero mataas kami. Dapat kami nasa tinadaan taas. lahat sa batas. Pinaliwanag na nitong mga abogado rito, si Atty. Topacio, si Hawak nila lahat ngayon ang mga kababayan ating hustisya. Atty. Torion, ano yung mga paglabag sa batas? Ngayon, kung talagang matino kayo dyan sa nanunungkulan, abay, pakita nyo sa taong bayan na kayo'y sumusunod sa batas because right now what we see Susunod nga ba? Huwag na tayong umasa, mga kababayan. is you do not follow the very law. So, murang yung binuwang na yun Parang na daw, kabaliwan na, mga kababayan. No? Katarantaduhan na. At Ngayon, nagagalit ka. Ba't ka nagagalit? galit. Sino ba nangaaway sa'yo? Meow, meow. Ganyan na. Hindi naman ikaw si MC na binabanggit ni Kairi. Mayroon pong bagong mga kababayan, alias MC. Sino nga ba yan? Kaya ako nagtataka ano ba nakain mo? Ano nakain? Mr. President, ha? Kasi, kaya ka nga namin hinihalal. Dahil dapat sumusunod ka, nanumpa ka pa, pasumpa-sumpa ka pa. Pasumpa ka pa. Wala naman ako tinuloy Kung ayaw mong tanungin ka, Mr. President, umalis ka sa pagkapangulo at bumalik sa private life. Ang gobyerno ay may tungkulin at may pananagutan sa mamamayan. Mga katanungan na valid at legitimate, mga issues na dapat niyang tugunan mula sa mamamayan. Ang gobyerno ay dapat sumagot ng maayos at hindi siya pwedeng maging pikon. Sinabi niya ni Pangulong Marcos Jr., mga kababayan, ano daw ang motibo ni Pastor Kibuloy na mga nagko-question kung bakit kino-question ang pagpatong ng 10 milyon at tigi 1 milyon kay Pastor Kibuloy at sa mga leaders ng SMNI. Daig pa ang mga pusakal na kriminal, mga kababayan, mga terorista. See? So, halata natin na mayroon talagang panggigipit. Diktadura na ito, mga kababayan. Sumusunod lang daw sila sa batas. Dapat sumunod din daw sa batas si Pastor na isang pugante. Very unpresidential po ito. Una sa lahat, Pangulong Marcos Jr., ang hindi po ba ninyo pagbayad ng 203 billion pesos na buwis
May desisyon na yan ha sa Korte Suprema at alam po natin lahat iyan dahil inilabas yan noong nakaraang kampanya. Pero tayo, pikit mata mga kababayan. Parang, sige, takip tenga, pikit mata tayo. Iboto, BBM Sara, o ganyan. Sa ari-arian ng inyong pamilya na dineklara ng Supreme Court at sinisingil sa iyo ng bayan, pagsunod ba yan sa batas o hindi? Red Tanungin flag ngayon. tatanungin ka ngayon ng mamamayan. Bullet Paano mo time. itinatanggi ang isang final and executory decision Final. ng Korte Suprema, pinakapataas na korte? If you are the president, you are highly expected to follow the law Hindi na yung marireverse dahil final and executory. by every doctrine of the law sapagkat mandato mo yan bilang Pangulo ng Bansa. Hindi nyo binayaran at hindi mo binabayaran at hindi nyo kinikilala ang 203 billion pesos accrued Above the law. estate taxes Above ninyo. the law. So si Pastor Kibuloy ba at ang Kingdom of Jesus Christ ang lumalabag sa batas o ikaw bilang Pangulo ng Bansa? And that is a criminal accountability on the people. Kasi tantamount yan sa tax evasion at criminal offense yan. Ang paglalagay po ba sa utos ninyo at ng inyong pinsan at ng mga alipores mo, mga advisors mo, Alipores. ng traktora at mga bulldozer sa Freedom Park, pagsunod ba yan sa batas? Hindi. Para i-deny ang peaceful assembly and freedom of expression ng taong bayan na nasa konstitusyon? Ang inyong pagpapasarado sa SMNI at kinukonsinti mo ang illegal na order ng National Telecommunications Commission in spite na may batas ang SMNI. Under kasi sa kanila ang NTC, in the office of the president ang NTC. At nagbibingi-bingihan at nagbubulag-bulagan ka. At ngayon, magdidemand ka kay Pastor Kibuloy at sa Kingdom of Jesus Christ at sa mga kapanalig nito na sundin ang batas. Ikaw ang lumalabag sa batas. At ikaw ay hahatulan ng mamamayan sa ginagawa mo. Hahatulan. Mr. President, kung ayaw mong questionin ka at tanungin ka ng mamamayan at pasagutin ka sa mga bagay na malinaw na may mga paglabag sa batas at may malinaw na gumagamit ng abuso sa kapangyarihan, you better resign from your office as the president of this country and go back to private life. Because hindi ka nababagay sa gobyerno kung ikaw ay ayaw tanungin at ayaw sumagot sa mga tanong ng taong bayan. Untouchable mga kababayan, Yun po, di ba? ang hahatol sa iyo ay mamamayan. At marami pa po mga kasama ko ang maglilinaw. Pero klaro po, ang pagsunod sa batas, una sa lahat, hindi po yan lagos sa ilong o lagos lang sa tainga. Ginagawa po yan. Gawin mo muna ang pagsunod sa batas sapagkat malinaw ang mga paglabag mo sa batas ay nangangahulugan din ang gobyerno mo ay tama lang ang deklarasyon ng Kingdom of Jesus Christ last time. Your government has become not just a miserable failure, but one of a lawless government. Pikit mata tayo dati mga kababayan eh. Bulag-bulagan tayo. Bingi-bingihan sa mga issue sa mga Marcos. Eto na. Nasampal na tayo sa katotohanan. As guilty as charged. Inihahain ni Bongbong Marcos si Pastor sa Amerika kasi ako ay nagsilbi sa bayan Office under offering, President no, Rodrigo ni Roa Duterte, BBM si, a real Marcos sa president Amerika. who really defended and protected Offer. every Filipino. At siya mismo, no, si President Duterte, medyo OA pa nga, gusto niya pag nakarinig siya ng inaapi na OFW, gusto niya puntahan sa Middle East at siya ang susundo. Siya pa nga talaga ang susundo, yun ang gusto niya. Yan ang wala ngayon mga kababayan, malasakit. Hanggat pigil-pigilan namin siya. Pero itong Pangulo na ito, ano ang ginagawa niya kay Pastor Kibuloy? Inihahain niya sa Amerika. Ibinibigay niya ang isang Filipino citizen para lapain ng Amerika. Ganyang katuta si Bongbong Marcos. No, talagang Akala ba namin puting? it's already excessive yung pag-persecute kay Pastor. Napaka-excessive. Imagine a bounty of what is it? We heard 30 now. Is it 30? No, maybe it's your fundraiser again because kayo mga Oo, sa Amerika pa ha, mayroon pang bounty sa sa Kibuloy, tapos sa Pilipinas 10 million. Nakaw eh. Talagang puro kayo pera, no? So, and what Siguro kapag ita-turn over na si Kibuloy sa Amerika, sila ang kukuha sa bounty ng Amerika. is it? What you're doing to the members of the KOJC is really a violation of their human rights on so many levels. So we were the ones who should be questioning you, Mr. Marcos. What are your motives? What is it really? No? And we really are in a position. Kung sino pang tumulong ng nakaraang kampanya ng kababayan, siya pa ang kinanti. Wala naman lang utang na loob, no, na sige, I will split this out. Anyway, tumulong naman kayo. Wala utang na loob talaga To mga ask you kababayan. that, and we want an answer. What are your Right, motives? Why are you persecuting Pastor Kibuloy, and why are you doing this to the KOJC? Why are you a lapdog of the Americans to the point where you are going to Lapdog. serve whole Lapdog Pastor Kibuloy, a Filipino citizen that you took an oath of office to defend and protect? So ano pong masasabi niyo dito mga kababayan? Lalong-lalong na sa sinabi ni Jason sa nabuang na ba? Ito ang ating presidente.
Nabuang na nga ba mga kababayan? Ano masasabi niyo? Post your comments below.